Gospel. Okay, sa liwat, mayong gabi. I hope nga hindi ta matakan, magbalik-balik simbahan. Pila na ihan ka bisis ka nagbalik simbahan. Isipan daw, pila na katuig. Sa isa katuig, pila ka Domingo. 52. Pila ka Miyerkules ang isa katuig. Ang Domingo, 52 na sa isa katuig. Sa isa ka semana, may Miyerkules. Pila ka Miyerkules ang isa ka bulan? 4 pod. Siguro, kabisado mo na, pila ka pusti ang magyan mo. Ha? Memorize mo na. But I hope, bisan gadugay kita sa simbahan. I hope excited gyapon ta. Di ta maguntat nga magbalik simbahan. Hasta magbalik ang Ginoo, mauntat lang ni. Kung kuwaon na ta, mapatay ta, or by rapture, or physical death, that's the time. Pero until nga buhi pa kita, dayon ta, amen? Oh, dayon ta, rain or shine. Okay? Ay takabalo karon 2026, ano matabo sa aton. Pero nami abiyan kon, okay? Kuwaon man kita sa Ginoo, nami na ang nag-alagad kita. No? Active kita, nagasimba kita, kaysa napatay ka nga wala ka na sa simbahan. Napatay ka nga wala ka nagapangalagad. Napatay ka nga wala ka na. Nanlamig ka na. Dira ka na sa kalibutan. No? That's why nga aton ipangabuyo sa Ginoo permi. Nga tani i-preserve niya sa Ginoo, i-preserve niya kita. I-sustain niya ang iya grace, mga utod, magamit naton. Kay kung kita-kita lang, sa tawhanon lang, why gid, no? Maluya kita, mag-discourage kita, or ano pa. Pero salamat kay bastante ang grasya sa Ginoo. Okay, this time mag-atindog kita palihog sa makadali. Kag magadangop kita sa Ginoo. Ginoo, salamat kayo Lord karon nga gabi sa oportunidad kami naman makatigom kag maka-permitting, makatugyan sa amon mga kaugalingon, sa mga butang amon ipangamuyo dira sa imo, amon idangop. At the same time, salamat Lord kay hindi makumpleto ang amon simba, amon permitting kung wala ang pagtudlo, pagwalis ang imo pulong. Salamat Ginoo nga may Bible kami. Nasa diin amo ang amon absolute authority, hindi ang tradisyon, hindi ang hambal ka tao, hindi ang opinion ka pastor, hindi ang kung ano nga mga bagay, kundi ang imo pulong. Kay gapati kami imo pulong, perfect Lord, infallible, free from error, at the same time inspired word of God. Thank you Lord because biskan wala na sa amon ang original Bible, may ara na preserve nga imo pulong. Nga mo ang King James Bible. King James Bible Ginoo nga sa diin nakapi ang imo mga balaan nga pulong. Kag subong naka-benefit kami kay kung wala ang Bible, siguro gatalang kami Ginoo. Kung wala ang Bible, amon lang mga sarili nga idea amon ginasunod. Kung ano ang dikta sang iban nga tao or kaugalingon namon amon ginasunod. Kag kung magsunod kami sa among kaugalingon, maglisagid kami Ginoo. Pero salamat may Bible kami kabay nga ang tagsa kapulong lesson among babatian amon tinguhaon Ginoo nga usisaon, basahon kag sundon ang mga direksyon para sa amon kaugalingon. Lord, i-bless ang amon nga pagpamalandong karon nga gabi. Kag tagay kaalam Ma'am Rachel sa pag-share sang pulong, sang kaluwasan, sang amon mga teenager nga bisita. Salamat sa mga young people namo nagdala, maybe si Princess o iban pa Ginoo. Salamat gid. Kag ini katanan amo gitugyan sa amon pagpadayon, ikaw magadumala sa amon kag magagiya sa ngalan Hesus. Amen. Kag amen.
Gapungko kamo palihog aton ipadayon aton nga lesson last Sunday, last Wednesday. The 7 aspects of Christian life. So may ara kita 7 aspect. Okay, kung aton lang taon, hindi lang 7, damo pa. Pero gapati kita 7 is God's number. Kaya 7 lang anay aton nga i-discuss. Now last week, aspect number 1, ano to? We are saints. We are saints. So, puro ni siya S. We are saints, mga saints kita. Kag bilang mga saints kita, mga linuwas, ano ang aton nga main job? Is we are to worship. Sa tradition, Brad, sa tradition, maghimo ka sang maayo para mahimo ka nga santos. Tapos ang mag-declare sa imo nga santos ang tao man. Pero sa Bible, hindi pa ka kailangan mapatay bago ka tawgon nga santos. Once ang tao nag-believe kang nagsalig sa gospel, automatic gitawag siyang saints. Amen? Amo nang kaibahan. Okay? Amo nang kaibahan mga kaabyanan. Hindi ta deserve nga tawgon saints. Pero ang kalibutan, magpakamaayo ka, after ka mapatay, okay, magpakita sa milagro, and later on, i-declare ka. May ara subong, I don't know kung nakabasa ka mo, si Kian Santos. Nabasa nyo to? Si Kian Santos, biktima sang EGK. Nga nasalaan daw, or I don't know kung nasalaan, pero daw positive siya gyud nga nag-usar sang droga, tapos giguyod ka pulis, daw taga-Caloocan to siya, time pa ni Duterte. Tapos, gipusil sa mga pulis. Way kalaban-laban ba? Gibutong siya, gidala dito sa bakanting area, kag nanlaban, gipusil nila, gitiro. Karon napatay. So karon to mga pulis na priso na nakita nga may ara paglabag yun, pag-abusar sa posisyon. So karon daw, may proposal nga kini si Kian Santos i-declare nga sins. Sins sa mga inatawag biktima sang injustice. Himuon daw nga Santos may proposal. Hamakon mo na nga biktima sang drugs tapos himuon daw nga saints, no? So amo nang kalibutan, no? Kalibutan daw baliktad kayo ba? Ang dati nag-usar sang drugs pag napatay, Pero sa Bible mga utod, kabalo kita, amen? Nga ang isa ka tao gitawag nga saints, ang isa ka tao no need pa, di kailangan mapatay ka para tawgon ka nga saints. Romans chapter 1 verse 7, anong hambal ni Paul? Romans chapter 1 verse 7. Verse 7, to all that be in Rome. Romans chapter 1 verse 7. Beloved of God, pinalangga, ginmahal sa Ginoo, sa Dios. And then anong sunod? Called to be saints, gintawag nga mga santos. Grace to you and peace from God, our Father, and the Lord Jesus Christ. So sa sulat ni Apostle Paul, mga utod, gintawag niya ang mga Kristohanon sa Rome. Sila ang ginsulatan ni Paul, mga Roman believers. Ang tawag sa ila, mga Romans, mga citizens sa Rome. Ang Rome, amo na siya ang kapital sang Italy. Okay? So, Italian, ang ilang language, mga Italian sila. Pero sa time ni Paul, ang tawag sila mga Romans. Okay? So, gitawag silang saints. Saints. Subuhi pa ni. Hindi pa sila patay. Kaya paano sila makabasa sa letter ni Paul? Insulatan gadi sila. So, ang kaibahan, ang ibang tawgon saints, patay na. Pero sa Bible, sa Kristohanon, sa Christian aspect utod is buhi pa. I-declare sila nga saints, hindi tungod kay maayo sila, hindi tungod kay reliyoso sila, kundi tungod kay gisaligan nila ang gospel. Amo na nga hambal ni Paul dito sa verse 16. Familiar ba ta? For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek, mga kabiyanan. Alright?
So saints, ano ang aton nga duty? Okay, may ara pa verse dira, 1 Corinthians chapter 1 gyapon verse 2. Chapter 1 verse 2. 1 Corinthians chapter 1 verse 2. Unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all that in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours. So again, gitawag sila ni Paul, ang mga Corinthians, saints. Ang taga-Rome, tinawag, called to be saints. Ang Corinthian believers, the same. Gitawag po di Apostle Paul nga saints, called to be saints. Called to be saints. So, kita tanan subong nga gabi, we are saints. Not by mga abiyan, tungod sa aton personality, kundi tungod sa aton position in Christ. Okay? Position in Christ. And because we are saints, ano ang aton nga main job? We are to worship. You can never expect sa isa ka unsaved na mag-worship sa Ginoo. Kung mag-worship man, ang iyang worship, hindi acceptable sa Ginoo. In fact, the Bible says, the prayer of the wicked is abomination unto God. Ang prayer sa wicked. Kag ang wicked, gi-describe sa Bible nga unsaved. So, biskan gali ano ka pray, kasinsiro siya mag-pray, kalawig siya mag-pray, kung ang tao unsaved, hindi na valid at tubangan sa Ginoo. So kita karon kay saints man ta, santos gintawag sa Ginoo. So kita lang ang aton lang worship ang acceptable at tubangan sa Ginoo. Kag amo lang ni nga worship God ang naluyagan sa Ginoo. Hello? Okay? Wala na sa gi-expect ang Dios nga mag-worship sa iya kundi ang mga believers, ang mga anak sa Dios, ang mga Kristohanon, ang mga ginbakal niya sa iya hamili gadugo. Hello? That's why dapat di ta magtak-an mag-worship sa Ginoo. Kag ang worship damo expect giving, praying, singing, and studying His Word. Part na sa worship. So hindi paghambal, hindi pagsiling nga ang singing wala ka pa nag-worship. In fact, ang book of Psalms is a book of song. Book of worship, kaya gitawag salmo. Simply songs. Okay? Composition of songs ni King David. Okay? Kaya, ang mga Katoliko, ginakanta nila kay salmo gani. Dapat kita, nga ari kita subong nga gabi, kay part of our worship sa Ginoo brad. Magampo ta, ga-pray kita, gapamati ta sa pulong sa Dios, nagakanta kita, kag nagahatag kita. Those are elements of worship. Kag ang Dios ga-expectar sa ato nga mag-worship kita. So main job na to, responsibility na to Kristohanon nga kita mag-worship. Kung hindi kita ga-worship sa Ginoo, gina-displease ta ang Ginoo, gina-disregard ta ang Ginoo. Kag wala na to ginahimaya ang Ginoo. Okay? Kaya as Christians, mga utod, our part is to worship. Amen? So bigyan ko lang ano. Okay, ano ikaduha? We are saints. First aspect, we are saints. And because we are saints, we are to worship Christ. Number 2, we are strangers and pilgrims. And therefore, we are to walk in Christ. Nagapanglakaton kita. Strangers, travelers. Okay? Travelers, pilgrims. Kita mga kabiyanan. Bot silingon, kita, diri sa kalibutan, transient lang kita. Hindi kita dagadri. Naga-journey lang kita. Alright? So may nga medyo nag-decline ang aton tourist destination, tourist arrival karon nga year. Okay? Compare last year. I mean, ang 2025, compare 2024. Tungod sa mga anomalies sa government naton.
Kag of course may mga may mga iban nga mga balita nga hindi nami. So of course ang mga foreigner bago na sila magkadto sa isa ka lugar, nag-scout na sila. Kumusta ang peace and order? Safe ba ko kung magkadto ko didto? Amo ni, hindi ba masayang akong kwarta? Ano ang ila economy sini? Gina-studyhan na nila. Hindi na sila dali-dali magkadto lang sa isa ka lugar nga wala sila kuha sang information. Okay? So kita, mga foreigner man kita, stranger ang tawag sa aton, brad. Hindi ta taga diri. That's why kita, hindi kita hindi kita masyadong attached diri sa kalibutan nga mga butang. Ang aton nga attachment amo ang spiritual. So since we are pilgrims, we are to walk in Christ. Kagdamo nga aspect kita mag-walk, nagalakat. Number 1, walk in love. Amen? Gisugo kita, maglakat kita sa gugma. Ara ba sa ato ang gugma? Makita ba sa ato ang paghigugmaanay? Kung ara sa ato ang pagpalanggaanay, diri brad, males ang problema. Kung ara sa atong pagpalanggaanay, wala jealousy. No? Wala sang, hindi mo hisaan ang imo utod. Utod mo. Upod mo sa simbahan. Dapat, kung may ara man tao, kampihan mo ang imo utod. Di ba ara mag-utod ba? Bisan tunto niya, pero ngalan nga utod, apinan niya gyapon. Bisan kabalo siya nga mali. Tungod kay gapangibabaw ang ilang nga dugo. So sa aton man, hindi man nga aton apinan. Kung may mali, aton buligan. No? Walk in love. Magalakat kita sa gugma. Ikaduha, magalakat kita sa pagtuo. Walk by faith. Ephesians 2, verse 6. Sa pagtuo, for we walk by faith, not by sight. Siling pa ni Paul, the just shall live by faith. Next, walk in the Spirit. Magalakat kita sa Espiritu. Galatians 5:25. Sunod, walk circumspectly. Maglakat kita nga may paghalong, may pagbantay, mabinantayon. Circumspectly. Ano pa? Walk in wisdom. Dapat ang Kristohanon may kaalam. No? Nagakonsulta, nagapray. Hindi nagadali-dali. Hindi nagabase sa iyang emosyon. Hindi nagabase sa iya sarili nga kaalam. Kundi ginatugyan niya sa Ginoo iya mga plano. Wisdom, no? Ara sa Dios ang kaalam. Colossians 4:5, amo nang hambal ni Paul. Ano pa? Walk worthy of God. 1 Thessalonians 2:12. Ano pa? Walk honesty. No? Maglakat kita nga may ano ang honest? Ano sa Ilonggo, brad, ang honest, brad? Siling sa iban, transparent. Hindi mo na Ilonggo ng transparent. Mudlay Ilonggo ng honest, no? Walk in the light. Magalakat kita sa kasanag, kapawa, mga kabiyanan. Okay? So, amo ng mga butang dapat makita sa aton bilang Kristohanon. Okay? Ara ang karakteristik sa Ginoo. Ara ang love, ara ang faith, ara ang spirit, ara ang pagka-circumspect, may wisdom, and honest, and walk in the light. Okay? Kaya kung wala ni sa aton, budlay ta magsulwining. Kundi makita ni sa aton panimalay. Budlay kita makadala sa aton mga hindi Kristohanon nga mga sakop kag mga parinti. That's why budlay magid ang Kristohanon ba? Ang kinabuhi kay kita lang ginabantayan nila, nagalantaw na sila sa aton. No? Galantaw na sila sa aton. That's why nga kita mga abiyan dapat kita mahalungon, mahinalungon. Kay ang atong ginadala ang ngalan sa Ginoo. Okay? We are bearing the name of Christ. No? We are bearing the name of Christ.
Okay? If I am not wrong, Philippians 2:15. Sige, basahon ta. Philippians 2:15. Ready? Read. That he may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world. So klaro no, gihambal ni Paul, without rebuke, but silingon, kung mag-istorya ka, di magbalik sa imong istorya ba? Once maghatag kag advice, di magbalik sa imo ang istorya. Ikaw gani, nga something amo na ba? Subot silingon, kung maghatag ka sang rebuke, maghatag ka warning, maghatag ka advice, makasiling sila ang tao makatuo sa imo. Sa tama gina, Brad. Salamat gid si sa imo nga kuan. Salamat gid si imo laygay. Nang makaamo sila ba? Makapasalamat sila. Hindi kay ibalik nilang istorya sa imo, utod gani mo, way gani ka bugen sindihan nay, nanay mo gani, ginasika-sika mo lang. Oh, bata mo gani, way ka mo intindihan nay, mga mo bala na. Amo nang silingon without rebuke. No? But instead sila niya, blameless and harmless. Ara pa kita? Kag sa katapusan ba, ano sila niya? Magsiga ka mo. I-shine, Brad, as lights. Verse 15, among whom ye shine as lights in, sa diin. Ang ato ni scope, ano ang scope? World, kalibutan, Brad. But silingon, biskan diin ka, dapat testimony ka. Sa eskwelahan ka man, sa trabahoan ka man, sa imo ka man purok, sa imo guwa ka man o sulod sa simbahan, dapat mag-shine kita as lights in the world. Kaya hambal dito sa Mateo, let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven. So sino gisugo sina, Brad? Mga Kristohanon. Hindi na unbeliever nga kamad sa ato na. Amo na nga biskan akig na kita, biskan nasakita na kita daw, gusto na kita ma-retaliate, babalos. Paumod lang. No, kay once maguba aton pangalan kag napatulan na to, dugay na to ba, na to madula sa ila. Muna to matandaan nila. Muna nga ang Kristohanon yun, it is a life of, ano, Brad? Humility. No? Paubos, paumod. No? Jesus Christ atong perfect example, Brad. No? Nag-obey siya, makabiyanan, nag-humble siya. So we need to be a light of this world. No? Pilgrims, mga kabiyanan. Next, number 3, we are saints, we are to worship Christ. Number 2, we are strangers and pilgrims. Close open parenthesis, we are to walk in Christ. Magalakat kita dira kay Kristo. Butsilingon, magkinabuhi kita dira kay Kristo. Number 3, we are signpost. We are signpost. Close open parenthesis, soul winners. Soul winners. Kita ang naghahatag og sign. Okay? Nga ang tao, aton sila i-warn, oy, ikaw mo magkadto sa impyerno. Stop. No? Ang dalan, may ara na mga signpost. No? Curb. Ano pa? Bridge ahead. Ano pa ang mga nakabutang dira nga mga sign nga maghatag og warning. Especially kung ikaw first timer pa sa lugar. So dapat ka cautious. Dito sa Davao, nadakpan ko pag sundo sa aton nga speaker. Lapit na kami sa Kuan, lapit na kami sa airport. Kasi nagpila dito ang mga salakyan. Tapos, pagpila nila dito, nagpila man ko sa buli. Tapos, medyo alanganin ako pagkapila ba? Kaya medyo nagbalabag ko. So ako gihimo, nagkanto na lang ko diri sa, nakita ko ka may bakante nga dalan, o may one lane pa sa pihak, nagsulod ko dito. Agoy, pagkakita ko gali kay traffic light man. Intersection man gali. Intersection.
So katong galing kuan to, katong pinakalas dito nga lane, para galito sa mag-right turn. Igo ko na pagsulod dito, uy, may intersection gali. Tapos na. So gimo ko, tapos may traffic enforcer sa unahan. Iko tapos na gini. So may kuan man, kaya dapat hindi mo na siya balabagan. Para nga ang magliko sa tuo, tuloy-tuloy. So gimo ko na space pa man, gidikit ko diri sa galinya. Para tong mga kuan diri, katong liko diri sa tuo, makadiretso man sila. Pero nakita na ko sa traffic enforcer, sadya gini karon. Pagtabo ko dito, abi ko nga hindi ko niya parahon kay nakakuan magyapon, gidikit ko lang diri ba. So nakalusot ang iban, wala gid nga nagbalabag ko dito. Pag abot ko gisaya kuan, away pa ko kaabot sa iya, gipaypay na ko. Sir, so kabalo ka sir nga may violation ka? So pasensya lang sir. Siya katong imong giagyan sir, bawal to siya kay obstruction ka. Dapat hindi mo to pag pasensya lang sir kay di abi ko kabisado diri sir ba kay di ko taga Davao. Sabi niya taga diay kagali. Siya driver's license. ORCR hatag ko man. Taga South Cotabato ko sir ba? May sundoon lang ko diri sa kuan. May sundoon lang ko sa airport. Sa next time ba di sir, basta ka ng outer lane, amo nakita ka hawan, wala sang naga-park dito, wala sang may naga-linya dito. Kay para to sa right turn, bawal na siya. Ulihi ko na abi nakita, sir, pasensya lang. Sa ikaw sunod kung di ka mo taga diri, pero panilang ka mo. Bisan di ka mo taga diri, pero panilang ka mo. Basa-basa ka mo sa kilid. Para nga may idea ka mo, kay hindi pwede nga ang rason di ka taga diri. Kay may mga sign man na, may mga man na. Na keep right. Nga muna. So mo to message niya puro panilag man. So sabi niya, baydan mo ni dito ang imo violation, baydan mo ni dito sa opisina. O sir, sorry sir ba, akong kwarta sir, tama-tama lang gini sir. Tapos kung magbalik ko sir, gasto na kayo, South Cotabato, balikan ko diri sir, para magbayad. Kaya akong kwarta diri sir, amo na to, gitobel na mo, nagsundo lang ko sa bisita. Dugay-dugay sa istorya. O sige, pinaskuhan ko na lang si Muha. Next time maghalong ka na. Ay, salamat. So, gihatag niya pinaskuhan. Sige, hindi mo na pagliwaton, sir ha. Suway niya kung niya gitikitan. Kaya kung gitikitan, tubaw. Balikan ko pa tong lisensya ko. Dito sa Davao. Bisan pa mag-commute ko, pila. Tapos, di ko patultulan kundi opisina sang ilang traffic enforcer nga office. Gasto naman. Tapos diri pa. Amo na nga importante gyud, puro panilag ta. Para di ta makuan. So sign. So kita sila sa Bible bilang mga Kristohanon, soul winners, no? Manog, witness, no? We are to witness Christ. We are to witness Christ. Dapat kita mag-share. Dapat kita ang magsaksi. Kita ang magpahibalo sa ila. Mga kabiyanan, nga may ara judgment, may ara impierno. Amo na ang aton nga duty, aton obligasyon. Sino ba ang maghambal sa unbeliever? Di kita nga mga believer. Okay? Ang balon mo, pastor, may religion naman na. Religion lang na ila. Pastor, may sikta naman na. Pastor, active na sila. Pastor, kapitbahay ko gasimba man na. Hindi ang isyo kung gasimba. Hindi isyo kung active siya sa iya simbahan. Ang pamangkot, save ba siya? Kaya kung lang taon na to ang mga unbeliever karon halos tanan may simbahan gina. Talagsa na ang tao, wala ga-claim nga may simbahan. Tanan may simbahan. Membro ko diri. Pero ang pamangkot dira, luwas ba siya? Amo nang isyo. Amo na nga dapat kita Kristohanon ta brad. Okay? Aton main job ang soul winning gid. No? Gin-save ta para nga may ara ta obrahon. No? Kag i-pray nato ang mga tao nga ma-share naton sa gospel. That's why nga tanan kita dapat maghulag. Tanan kita dapat may longing, may desire sa pag-soul winning. Hindi lang even visitation time. Kung may opportunity ka dra, may bisita naglakat sa imo, brad, opportunity na nga makasulwining. Ayaw palakta kung di mo masulwining.
Oh. Nagpulo ka, pangapi ka mo, habang nga pangapi ka mo, di pamangkuton mo, ayhan, sigurado ka na, brad, kung mag-abot si mo kamatayon. Sis, parinti mo, nagbakasyon sa imo, ay na siya, chance na siya, na makasulwining. Anong prayer ni Paul? Oh? Atong prayer niya mga utod, Romans 10:1, sila niya, brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Oh. Iyang prayer. Brethren, isulatan niya ang mga Rome, mga believer nga may ara siya handom. Anong hambal ni Paul? Heart's desire, may ara siya, heart's desire. So utod, nag-aumpisa sa kasing-kasing. No? Ang aton handom sa kasing-kasing mag-umpisa dapat. Kumusta ay mong utod nga dili pa save? Imagine na daw ang impyerno. Ano ang ilang senaryo dito? Ano sitwasyon sa tao sa impyerno? Subong, mga utod. Grabe nga pag-antos. Take note, ang kamatayon is no respecter of person. Wala nagapangilala, wala respeto ang kamatayon. Labaw sa tanan, ang Ginoo way man respeto sa tao. Sino siya, kilala, bantog, milyonaryo, tigado, ano pa siya sa kalibutan. Wala nga respeto ang Ginoo way sa ay gobernador kagali, ay presidente kagali, congressman kagali, wala. Hello, amen? Wala, brad. That's why dapat, no? Siling ko, Lord, tagaan na ko chance, no? Makaistorya ko mayor, makasulwining ko kay mayor. May chance ko, makaistorya kay ma-one-on-one may time si Vice Mayor, ini si Sister Ann, kay close na ni sila kay Vice Mayor, dapat siya na yung magsulwining. Kay member ni Suwan tahanan ni, daw body na niya, daw mamsi na niya mo. Chance na niya nga masiran sa gospel, si Vice Mayor. Ha? Naka-chance ka? Oh. Gali, birthday niya? Oh. Muna. Later on, ato mo na ano dito. No? So, kita magsulwining, kita mga kabiyanan. Okay? Number 4, we are servants. Close open parenthesis. Ano dapat? We are to work for Christ. We are to work for Christ. Kay servants man kita, dapat magtrabaho kita. We are co-laborers in the Lord. So wala sa ato diri sang boss. Ang aton boss isa lang ang Ginoo. So ang buluhaton sa Dios buriligan ta. Daw mga subay ta ba? Pag may nakita nga pagkaon, report ka agad, buligan nila ka agad. Kag biskan ano kabugat kadako, kaya nila guyudon. Amo na dapat. That's why ining buluhaton, sulwining, buligan nato. Visitation, buligan ta. Kaya kung damo mag-visitation, mas dako ang chance nga damo ta masulwining, damo ta ma-follow up. Amen? Kaya mga men, except Brad Edwin, kaya daw pigado ng mata ni, intindi ta. Pero si Brad Romy, kaya pa ni, kaya may antipara man ni, daw, baskog pa man ni kay way pa man ni gakiang-kiang. So may plano pang ginuubad, giayo imong tiil, Brad. Amo na nga kining tiil. Dapat dito ni sa makarabot sa mga tao nga dapat masiran. Para balik ta sulwining, balik ta visitation. Kay bisitahan ta tong mga kilala nimo dati. Katong gapang taya sa imong sweepstakes dati atong balikan to. Last to na pod, wa na may sweepstakes. Umuligan ta men, yung mga sulwining, mga nanay. Visitation. Lamat Brad Bernard. Brad Bernard, handom siya. Gididikit niya, Brad, ang half day sa Sabado. Nag-surrender siya para mag-drive sa ibang mga nanay. Praise the Lord. Amen? Nami po kung huibis. I-pray na to si Brad R.R. matransfer na ni si Marbel para makaupod sa ato sa Thursday night visitation.
Nami po ng experience sa gabi magbisitasyon. Okay, lamig kag ang mga tao laban aras balay. Biskan ang iban pag kadto brito gasyat-syat, pero at least ara. Oh. Amo na nga buligan ta ang bulaton sa Ginoo. Mga activity naton dapat atong kasing-kasing ara as servants of the Lord. Acts 16:17. Acts 16:17. 16 verse 17. The same followed Paul and us and cried, saying, These men are the servants of the Most High God, which show unto us the way of salvation. So si Luke, nga mo ang writer sining Book of Acts, gimension niya diri sa iyang letter nga may nagsunod sa ila. Ining babae nga na demon possess. Na demon possess. Pero despite nga may bad spirit ara sa iya, gintawag niya gyapon utod si Paul kag ini si Silas. Okay? Ang tawag niya sa ila, the same followed Paul and us and cried, nagasinggitan ang babae, saying, These men are the servants of God, Most High God. So kabalo ang evil spirit nga si Paul kag Silas, mga servants of the Most High God. So amo nang title naton. Kita nga Kristohanon, isa lang aton title. Uniform kita. Hindi ka CPA, hindi ka engineer, hindi ka kung anong title mo. Ang aton title isa lang, servants. Amen? Servants kita tanan. So dapat natay willingness sa obra, sa pagtrabaho, sa buluhaton sa Dios. Jesus Christ said, I must work the work of Him that sent me while it is day. The night cometh when no one can work. So si Jesus Christ mismo aton perfect example about sa pag-work mga kabiyanan. So we are servants. We are servants. Ephesians 6:6. Ephesians chapter 6 verse 6. Ako lang nigi for the sake sa iban nga wala last Wednesday. Verse 6, Not with eye service as men pleasers. Kita nyo, amen? Not with eye service as men pleasers, but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart. So, klaro kayo, no? Ano nga klase atong service nga i-render? Sa Ginoo, not with eye service. Eye service means, mga utod, obra ka, kung may nagalantaw, may naga-monitor, nagapanilag sa imo. Pero kung wala ka man ga-obra, wala ka man ga-perform. Ang tawag sina, mean pleasure. Ang tao lang ang imo gina-please. Ginapahamuot mo ang tao. Pero sa atubangan sa Dios, wala na hamuot. Kundi sila sa Bible, dapat kita mga servants of Christ, doing the will of God from the heart. Sa mo nga klase nga i-render na to, doing the will from the heart, doing the will of God from the heart. But silingon, biskan way kag imandaran, way kag gihambalan, way kag gi-monitor, naga-ubra ka nga malipayon. No? Naga-perform ka. Kay ara sa imo huna nga ang Dios ang imo amo. Ara si mo una-una nga ang Dios ang nakakita. Kaya ginahimo mo na para sa kahimayaan sa Ginoo. Hindi para sa tao. So tani hindi kita mga mean pleasure diri. Aton pagsimba hindi para sa tao, aton pag-alagad hindi para sa tao. Nagaubra kita para sa Ginoo. Doing the will of God, of Christ from the heart. Okay? From the heart, mga kabiyanan. Verse 7, with good will doing service as to the Lord and not to men. So, klaro kayo, mga kabiyanan. Ina siya ang aton nga motivation dapat. Okay? Nami ng Kristohanon nga nagaubra nga kabubuton ba? No? Nagaalagad nga kabubuton. Nagahatag nga kinabubuton.
nga wala may nagbandar, wala sa may nagpabati-bati, wala sa may nag-coerce, wala sa may nag-pressure, kundi nagkusa. No? Nakita niya may need, nakita niya may ulubrahon. Oh, nag-volunteer siya, pastor daw, kailangan nato ni referon, pastor. Okay lang, pastor, ako na mag-ubra sina, pastor, di ka na magka-problema. Oh, di ba kanami, no? Nga may, mga Kristohanon nga muna, may membro si Pastor Abed. Kita niya nga daw kulang ang sa sulod simbahan, napanilag niya siguro kulang. Nablisingan si Abian. Automatic, nagbakal piano. 70,000. I-donate sa simbahan. Siya nakakita. Wala nagipabati-batian sa pastor. Nami tani ba na maka-donate diri sa ato sang piano. Kay kun organ brown out po ang ato music. Nami tani kon piano kay biskar way kurente gatugtog. Di na dapat amo na. Ang mature nga Kristohanon nakabatsyag. Ang Kristohanon nga may gugma sa iya simbahan nakabatsyag sa need. No? So siya na, no? Nag-volunteer, mga kabiyanan. Nakita niya ang need sa buluhaton sa Dios. Amo na siya ang klase nga Kristohanon abiyan ang ginapalangga sa Dios. No? Alright. Okay? So, amo na dapat kita. No? Ephesians 6:1, dapat ang aton pag-obra kinasing-kasing. Even sa mga butang nga praktikal. No? Kinasing-kasing man. No? Mga bata, kung sumuon ka mo sa ginikanan, dapat kinasing-kasing man. Even wala na sang ginikanan na magmandar, magsugo, kung nakita mo nga may buluhaton, ang bata nga may pagpalangga sa ginikanan ba, kag-concern sa panimalay, gamatumato na na. No? No need ka na nga magpasugo pa. Kung naintindihan mo. Alright. So we are servants, we are to work for Christ. And then number 5, 7 aspects of Christian life. Number 5, we are soldiers. Close open parenthesis, we are to war for Christ. Okay? Spiritual soldiers kita. 2 Timothy chapter 2, verse number 3 and 4. Share your Bible. Sharean mo sila Bible. Princess para mabasa nila aton ginabasa. May ara pa tani sa ka-Bible para kuan. Second Timothy chapter 2. Chapter number 2. Verse 3 and 4. Let's read please. Ready go. Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. No man that warreth entangleth himself with the affairs of this life, that he may please him who hath chosen him to be a soldier. Verse 3, ano dapat ang karakteristik number 1 sa isa ka soldado? Gintawag ta nga mga soldier of Christ. Metaphor ang tawag, gipicture ang tao nga Kristohanon nga soldado. So ano dapat ang soldado? Dapat tough, dapat firm, dapat pag-on. Amnong sila sa Bible bad, endure hardness. But silingon, hindi dali-dali ka mag-back out. Hindi ka faint-hearted. Hindi ka weak. Dapat pag-on. But silingon, physically, kung soldado ka, kaya nga may training Amen? Kaya ang training, amo na magpapag-on. Kag dira mabalaan, kung qualified ka maging soldado, maging pulis, dira sa training. Kaya ginatest ang imo endurance. Mentally, psychologically, paano mo i-assess ang isa ka problem, isa ka senaryo, kag dapat emotionally. Kaya magpulis ka, tapos emotionally weak ka, kay mamas boy gali ka, pag amo to sa training,
Puli na ko man, kuha ako diri man, kay budlay man gali. Ate, why eh? Diwan mo pa lang sa training, hibi-hibi ka na to, kay di mo makita si mamang mo. Di why? So dapat, ang isa ka soldado daw, emotionally, dapat siya strong. Endure hardness. Sorry to tell you, pero ang mga generation subong, very weak. Based sa, weak. Dali lang nga problema, discouraged na yun. Gamay na nga problema. Hibi-hibi na yun, sunod ka kwarto, di na magguwa. Kag mag-imot-imot, di na magkaon. No? Ang masubo, ang iban gani, gabigti pa. No? Kamu pamati mo maayo, mga young people. No? Kamu mga So, dapat i-train nyo sarili nyo. Nga dapat mangin tough kamo, mangin strong. Kagang strength nyo nga tuod, ara lang sa Ginoo. Pwede ka maging strong sa secular, sa mga lesson, maging competitive ka, pero kung wala kay attachment sa spiritual, wala kay connection sa spiritual, pwede ka gyapon mangin hina. Kay si Lord lang makapapag-on sa aton emosyon. Kaya ang tao, may emosyon, may feeling. So kung dali ka masakitan, mag-give up ka, mag-back out ka, sa life na yon, muna ang damo mga young people nga nag-commit suicide kay nga aman, weak ang emosyon. So dapat kabalo ka maglaban sa buhay. No? Nag-fail ka, okay lang, normal na mag-fail. Try again. No? Hindi pa nagkatapusan. Oh. Muna nga dapat mangin firm. Ano dapat? Endure hardness of Jesus Christ. Jesus Christ. Verse 4, lantawa. Anong sunod? Ano ang sunod na karakteristik sa isa ka sundalo? No man that warreth entangleth himself with the affairs of this life. Ang isa ka soldado daw, dapat hindi siya magpadala sa mga butangan na pwede nga magpa-entangle sa iya. Ano na magpa-entangle? Magpa-distract. Makapadula sa iyang focus. Ano ang makapadula sa iyang focus? Affairs of this life. Ano nang affairs? Mga butang diri sa palibot. Kung estudyante ka, ano nang mga affairs nga makapadistract sa imo? Magmigo-migo ka. Tapos nag-break up mo sa migo mo. Tapos affected ka. Iba'y exam ka, di ka ka-focus, kaya isip-isip mo siya. May miga na to siya ba? Hindi ko mabaton itong migo ko ba may iba na. Ngitaksil yan niya ako ba? No? So, muna, ikaw man lalaki, may miga ka, tapos nag-break up pa mo. Amo mo nagyapon, affected ka, wala ka sa focus. Exam ninyo, for grading na. O may quiz ka mo, isip mo, dito lang. Kaya mo na. So dapat, sa inyong nga edad, hindi dapat, isa dapat inyong fokusan, eskwela. No? Kaya diin raman ng migo-migo man, kung tapos na, muna na. Kung ikaw babae, lalaki na maglaga sa imo. Pwede ka na makapili, multiple choice na, select the best answer. Kaya lalaki naman gaano. Amo na nga, sumong, hindi ka magpahigot sa mga affairs of this life. Mga butang nga makapadula sa imo, makapahigot sa imo, makapadistract sa imo. Amo nang hambal ni Paul. Bilang isa ka soldado, dapat ang iyang goal, siling niya, anong goal niya? Verse 4. Okay? That he may pleased him. Sino nang him? The Lord Jesus Christ. Ang goal sa soldado, ang iyang goal, i-please niya ang nagbutang sa iya. Nagpili sa iya, who hath chosen him to be a soldier. Okay? Amo na dapat ang goal. So kamo estudyante mo, ang inyo goal, sino i-please ninyo? I-please ng palipayon ba? Mahamuot ba? Ang inyo parents? Inyo parents, na someday mangin malipayon sila, mangin proud sila sa inyo, kay na-overcome nyo ang mga distraction. Why ka mo nadala sa mga distraction? Naka-focus ka mo. Kag talagsa na lang ng mga young people karon gaga-focus gid ang isip, eskwela gid ba? So tani isa ka mo dito sa mga mga estudyante someday ba nga
masabi mo, thank God kay I conquer the world. Oh, di ba? Na-overcome mo. Na-overcome mo tong mga bagay na pwede tani, pero way ka nagpadala. Oh, gisacrifice mo ba? Ang imo emosyon, bisan nga daw, lapit na lang tani. Pero, siling ko, Lord, hindi lang anay, kay gusto ko si mamang ko. Balang ko si mamang mo, grabe sacrifice para sa akon. Hindi lang dapat ako, damo pa kami. Dapat mo nang isip nyo. Pukusan, anay. Munang hambal sa Bible bilang isa ka soldado. Wala sa ibang handong, kundi malipay ang nagbutang sa iya. As a soldiers of the Lord Jesus Christ. So, kita man, Kristohanon. Tatay ka ba? Dapat ang imong pagkatatay, halungan mo. Di ka magpadala sa affairs of this life. Kaya kung kita magpadala, mahigota sa ibang bagay. Wala na. Guba aton nga, pagkatatay. Muna nga, kung tatay ka, sa paron mo, pangabuhi mo, pamilya mo, kag, ang Ginoo. Tatlo lang. Hanap buhay mo, pamilya mo, spiritual life mo. Amo na dapat aton goal. Please Him, amo na ang soldier, mga kabiyanan. Okay? So bilang soldier, dapat kita mag-fight. Alright. Ephesians 6, atras na gamay. Chapter number 6. Kagamo niya aton nga kalaban mga utod. Verse number 10, chapter 6, verse 10. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. 11, put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Amo naton kalaban, amo naton kontra, spiritual being, mga evil spirit, mga tao ga control, mga kaabyanan sa kalibutan, powers of darkness, rulers of darkness, mga spiritual wickedness. Amo na, in short, si Satan ang author. Gamiton niya ang media, gamiton niya ang economy, kontrolo niya economy, kontrolo niya, brad, ang education. Si Satan, kaya gitawag siyang prince of this world. That's why, siling ni Paul, verse 13, wherefore, take unto you the whole armor of God. So, suksukon niyo ang mga armor, pieces of armor, pangkontra sa kalaban, that ye may be able, agad to that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. So, may ara kita kalaban. So, dapat aton gamiton. Ano na siya ng mga pieces of armor? Verse number 14, stand therefore, having your loins girt about with truth. So, amo ng truth, aton ipaha. Having on the breastplate of righteousness. Dapat may breastplate kita. Life vest, kumbaga. That is righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith. Shield of faith, gamiton ta. Wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of wicked. 17, and take the helmet of salvation, and sword of the Spirit, which is the word of God. So, amo ni, helmet of salvation. Okay, ano pa? Sword of the Spirit. Okay, and then, shield of faith. Kag, feet shod, the gospel of peace, and the breastplate of righteousness. So take note, ang aton kalaban, mga spiritual being, hindi makita. Ara na sila sa palibot, nag-influence. Muna, kung wala ta relationship sa Ginoo, pwede ka mo mabiktima, pwede ka mo ma-influensyahan sang ina nga mga bagay-bagay, nga mga evil spirit. Kaya, I hope na intindihan nyo, mga young people, tong i-share sa inyo ni atin nyo. Tandaan nyo gito.
Malipatan nyo lang iba, hindi lang to. Kaya pinaka-importante gito sa life ninyo. Biskan diin ka mo magkanto, amo tong balon-balon nyo nga, may ara gani gospel gihatag si Jesus Christ sa akon. May gihimo si Jesus Christ sa akon. Ultimate sacrifice. Kag salamat sa love ni Jesus Christ sa akon. Biskan di ko deserve, pero ipalangga ko sa Ginoo. No? So, amo nang tandaan ninyo, may Jesus Christ nga namatay, nagsakripisyo para sa aton. Kag because nag-believe ka mo sa gospel, siling ni Jesus Christ, ginsil na ka mo sa Holy Spirit. Ang Holy Spirit, automatic, karon gabi, kung nag-trust ka sa gihimo, ara na, ang Holy Spirit nag-dwell sa imo. Kag because may Holy Spirit ka na of God, hindi na ka na ma-overcome ni Satan. Ang evil spirit, hindi na makahalit sa imo. Kaya mas powerful ang Spirit of God, mga kabiyanan. Alright, okay? Now, okay, 2 more na lang and then we will be done. Next is, we are sentinels. Sentinels. Ano bang sentinels? Keeper. The word sentinels mean watchman. Guard. Amo na bot silingon sang sentinel. So kita gali, hindi lang ta gitawag ba nga soldier, gitawag man kita nga sentinel, taga-gwardya, taga-bantay. Close open parenthesis, we are to wait, watch, and warn as a sentinel for Christ. So kita dapat maghatag sang warning. 1 Thessalonians chapter 1 verse 9. 1 Thessalonians chapter 1 verse 9. Okay? May I request all the ladies to please read verse 9 and 10? 1 Thessalonians chapter number 1 verse 9 and 10. Ready, go. Okay, lahat ng mga babae. Parang di nakita ang iba. Chapter 1 verse 9 and 10. Ready, go. Oh. Amen. Salamat. So, ano daw ang hambal ni Paul? Nga kita nga mga tao, mga katawhan sang Dios, sadto, sila niya nag-serve sang idols. But now, sila niya, to serve the living God, living and true God. Amo nang tawag repentance. Nag-repent ka, nag-change imong mind, nag-change imong heart sa isa ka bagay. Diri ka dati, amo na imong belief, pero nag-turn ka. Diri ka na nag-believe. Amo na siyang repentance sa Bible. Okay? Kag verse number 10, amo nang siling sa verse 10, and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, even Jesus Christ, which delivered us from the wrath to come. Chapter 5, verse 1. Chapter 5, verse 1. But of the times and the seasons, brethren, ye have no need that I write unto you. For yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as what? As a thief in the night. Ang pagbalik sa Dios kasubong sang isa kakawatan. For when they shall say, peace and safety, then sudden destruction cometh upon them, as a travail upon a woman with child, and they shall not escape. But ye, brethren, are not in darkness, that day should overtake you as a thief. Ye are all the children of light, and the children of the day. We are not of the night, nor of darkness. Therefore, let us not sleep as do others, but let us what? Watch and be sober. For they that sleep, sleep in the night, and they that be drunken are drunken in the night. But let us, who are of the day, be sober, putting on the breastplate of faith and love, for an helmet, the hope of salvation.
For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ, who died for us, that whether we wake or sleep, we should live together with Him. Wherefore, comfort yourselves together and edify one another, even as also ye do. Amen? So, anong tawag sa ato ba? Hindi data day of darkness, but day, children of light. O, kag dapat kita mag-watch, mabinantayon. No? So, magbantay kita. As Christian, kita ang maghatag sang ano brad? Warn. Maghatag ta warn sa mga tao. Warningan ato sila. Amo nang butsulingon sentinel. Ato sila warningan. Okay, isa ka verse para ano? Ezekiel 33. Ezekiel chapter 33. Ezekiel verse 33, chapter 33. Verse 1. Ezekiel 33 verse 1. Again, the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, speak to the children of thy people, and say unto them, when I bring the sword upon a land, if the people of the land take a man of their coast, and set him for their watchman. Verse 3. If when he seeth the sword come upon the land, nag-abot, nakita niya ang espada, come upon the land, he blow the trumpet and warn the people. Amo nang obra sa gwardya. Kung may kalaban, may danger nag-abot, i-blow niya ang trumpet para warningan ang mga tao. Then, verse 4, whosoever heareth the sound of the trumpet, si bisan sino nakabati sa trumpeta, tunog, and taketh not warning upon why siya tawag sina, nangaman, why siya nagpreparar. If the sword come and take him away, his blood shall be upon his own head. So may warning na, gi-ignore niya, why siya nagpangaman, nagpreparar, hindi na siya basulon ang ibang nga tao. Kung may natabo sa iya, siya na ang barasulon. Ang iya dugo, siya lang yapon. Hindi siya, wala tao accountable sa iya. Verse 5, he heard the sound of the trumpet. The same. Nakabati siya sang sound of the trumpet, alarm, and took not warning. Why yapon siya nagbantay? His blood shall be upon him, but he that taketh warning shall deliver his soul. Katong giwarningan, why niya gin-care, apan katong naghatag warning, nasalba siya. Verse 6, but if the watchman see the sword come, ang manugbantay nga tao, may calamity, may danger nag-abot. Ano gimo niya, Brad? And blow not the trumpet. Why siya nagpatunog sa trumpita? Why siya naghatag alarm? Why siya naghatag warning? And the people be not warned. If the sword come and take any person from among them, he is taken away in his iniquity. But his blood will I require at the watchman's hand. So ang basulon daw katong watchman. Kay bangod, wala siya naghatag sang warn. Wala siya nagpatunog sang trumpita agud makapreparar ang mga tao. That's why hambal ni Prophet Ezekiel, verse 7, so thou, son of man, ano pa kamo? Verse 7, so thou, son of man, I have set thee a watchman unto the house of Israel. Ako nagbutang sang tao nga manugbantay sa Israel. Therefore, thou shalt hear the word of my mouth. Mamati kamo sa akong tingog, and warn them from me. Inyo sila warningan. Verse number 8, when I say unto the wicked, kung ako maghambal sa malaot nga tao, O wicked man, thou shalt surely die, if thou dost not speak to warn the wicked from his way. That wicked man shall die in his iniquity, but his blood will I require at thine hand. So, kung hambalan mo siya, mga kabyanan, awa nato siya gihambalan, i-require sa ato. No? Ang blood, sa baldri. Nevertheless, verse 9, if thou warn the wicked of his way to turn from it, if he do not turn from his way,
he shall die in his iniquity, but thou hast delivered thy soul. Okay? Siling niya, ang tao, giwarningan mo na, apan gi-ignore niya, why niya gipamatian mo warning, siling niya, hindi ka na mabasol. Kaya giwarningan mo na siya. Apan kung ikaw daw, nga tao, dapat warningan mo siya, pero why mo gihimo, para masave tani siya, siling sa Bible, ikaw accountable. Ingon ang Bible bad, thy blood shall I require at thine hand. No? So ang blame, ang accountability, ara sa ato, kung wala ka tagahatag warning sa mga katauhan. Amo na salamat sa opportunity na warningan ni sila, ng mga bisita ta nga young people. Amen? O importante niya mo na nga, kamo mga young people, di ka mo matingala nga, gisiparit kamo. Nga may siparit kamo nga lesson dito, gisiran kamo. Kay amo na ang gusto sa Ginoo. It's up to you kung magpati kamo hindi. It's up to you kung tagaan nyo bili o hindi. Ang amon part, ihambal ang pulong sa Dios. But I hope hindi nyo to i-take for granted nga sulod diri ambal pala guwa dra, no? Mas importante pa to sa lesson nyo sa math kag sa science kay pulong to sa Dios. Oh, biskan mabagsak mo por pag-abot dito pasado ka, mutong nami. Kay spiritual man na nga lesson. So sa aton man, dapat kita mag-warn. So kita ba ang watchman? Kini primarily gihambalan Israel. Yeah, Israel ni siya gihambalan nga may ara watchman. Kita ba di man ta Israel, church ta, pero by principle gihimo ta sa Ginoo watchman. Gihimo ta sa Ginoo nga keeper. Okay? Dito sa mga tower na may ara na post. Di ba, Brad? Pag may nakita nga danger, mag-alarm dayon na. Ano na sila, mag-sound na sila ang isa ka sundalo nga may mga enemy para makapreparar dayon. Bisa sa mga salida, kabantay mo sila, may ara na naka-assign. Di kung ang naka-assign to patulog-tulog to pakuya-kuyakoy, ara na gali. Lantawa tong Trojan War, ay gipasulod nila tong kabayo, way sila kabantan bad. Dito ganito sa kabayo, girigalo, ara ganito mga army dito, mga Spartans gali. Na-infiltrate sila. Wala. Before ni know it, wala na. Wala na. Kalamatay na sila kay nasudlan na sila. Okay? That's why nga kita man, muna sulwining kita, makabiyanan. And last, we are ambassadors for Christ. As representative for Christ to a foreign place, that is the world, with a specific message, primarily the ministry of reconciliation. So mga ambassadors kita. Ambassadors for Christ. Bawat isa sa aton representative. So dapat kabalo kita, kabisado kita pag pumangkot. Anong himuon para ma-save? Anong himuon para mapalangit? Anong himuon para makasigurado nga aton kalag ma-secure? So dapat kabalo kita magsabat, Brad. Kay ambassador man ta. Halimbawa si Brad Maki, himuoning ambassador dito sa Thailand. Mamangkot ang mga tao, gusto kami mag-visit sa Pilipinas. Ano ang mga tourist spot nga nami sa Pilipinas, lagawan? Ambot gani, kaya ako man, may kalagaw gani. So, hindi pwede ka mag-ambasador. Kaya ang ambassador requirement, kabisado ka sa background sa imong nga bansa, kaya ikaw ang nag-represent sa Pilipinas. So, anong turista? Paghambal, pila ka isla ang Pilipinas, dapat kabalo ka. Pila, Brad Mac? 3. Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi lang daw 7,100. Nadugangan na kay damo na mga islands karon ang islets na discover. Basi mga 7,200 na siguro. Kaya ang exact yan 7,100 island and islets. Pero may mga bagong discoveries. So my point is dapat kabisado. Pila population sa Pilipinas? Ano ang main dialect? Ano ang second dialect? Amo na ang kailangan sa isa ka ambassador or diplomat. Dapat kabisado ka sa imong So sa ato gitawag kitag mga ambassadors. Ambassadors for reconciliation. So, dapat tanan kita kabisado nato ang salvation. Number 1, basic salvation. Kaluwasan ba salvation? Dapat bahala na ng iban makalimtan din nato kabisado. But sa salvation, dapat familiar kita. Ano kita magsabat, anong mga verses gamiton ta na para gyud pang gospel. Amen? Anong number 1? Ara pa kita?
We are saints, we are strangers and pilgrims, we are signposts, we are servants, we are soldiers, we are sentinels, we are ambassadors for Christ. Mga kabiyanan, I hope and pray, tani ning pito, no? Aton ma-perform mga kabiyanan, no? Mahimo naton bilang Kristohanon. I hope may na-learn kita tonight, amen? Ato kulang aton oras, but I hope na may ara kita na-learn. Okay? Tindog na palihog, let us pray. Let's close our eyes. Gracious, loving Father, thank you, good Lord, subong nga gabi. Salamat sa imo lesson. Salamat nga mga bagay, Lord, nga imo paabot sa amon karon nga gabi. Muligi kami, Lord, nga ining mga bagay